nga wala nagpasabot. Manang danger mo kay sunat. Kaya ingon din kanang ko dyan and yun when I say to the wicked person, you will surely die. Mamatay ka. Kag wala ka nagsulti sa pagpasidaan sa iyang dalanon. Kanang makasasala na tao, mamatay sa iyang sala. Apan, nahinsin ko ninyo ang iyang dugo. Pero kung imo pasidaan, ang usa ka tao nga makasala, kung dili maminaw nimo, nagpagawas ka diha. So, ato, usay danger kung dili ta maghimo og misyon, to make it short, dili ta mga luwas. Nakasabot ta sa sakto, dili ta magpasabot, sa wala nakasabot, dili ta luwason sa Dios. Pinapakaisunod karon na, ha? So, kung nakasabot ta, kung dili ta magpasabot, wala nga nakasabot. Kaya paano mo yan mga itong natulungan sa tao na wala kasabot? Sa nakasabot, nga wala nakasabot. Sa ilong tubay na, pero tinagin na ka bastos kayo. Okay, so, mga danger sa paghimo sa kundi na maghimo og misyon. Pero unsa yung ang mensahe sa ating misyon? Sa mga patriarka, ang mensahe sa usa nga nagmisyon is paghinulsol. Hinulsol. Kaya usahin ko na nga, ako sa muli ng Sabado, dala na diyan siya. Pero ang pinakasimbol nga pinakasayon na pagpasabot sa atong mission is tuduan ang tao sa paghinulsol. Yang patriarka nag-ingon, hinulsol ka mo. Ang mga propeta nagsulti pod, hinulsol ang usa ka tao. Ang mga disipulo, ang mensahe ng disipulo is hinulsol gihapon. O si Jesus Christ, hinulsol ra gihapon. So, ang mensahe sa nagdala ang misyon, tuduan ang tao sa paghinulsol. Mao na makisuunan, nakalimot ko sa ako ang slot sa Hope Channel. Pilang natin digital missionary dili, hanggang sa pagpasa. Kalimot ko sa akong slot, pero katong Wednesday, kag whole Thursday, nag-recording ko dito. Kinako slot ko sa Hope Channel dito sa CPUC. Okay? Pati kapuya, basta kapuya ko ato. Okay, Merkulis gabi, huwag ko patulog. Kaya sige kong memorize sa akong pasunod sa kaniwali. 5 ako, 4 ako nga kuhan na topics. Pagka Wibis makaigsunan, imagino ninyo, Wibis sa buntag, tulo katag 40 minutes. Straight na ko na. Tulo ka 40 minutes, straight na ko. Tapos sa hapon, usap. Pero, nga nung ginaran ako na ninyo, kay ang ato mensahe pag hinulsol. Kag walay lain nga ipasabot sa tao aron sila maghinulsol. Tuluan sila og 10 commandments. Ngayon sa Patriarchs and Prophets, si Satanas maningkamot yun nga ang 10 commandments dili pasabot sa mga tao. Naningkamot ang yawa anak dili pasabot. Pero sa akong wali magkaisunang istorya nako, wala dito, katong recording ko nako, tistingan ninyo mga manugwali nga pahinulsulan ninyo ang mga tao na wala sila kasabot tunod sa ilang hinulsulan. So, ang 10 commandments, magpasabot sa tuang paghinulsol. So, ang atong mensahe magkaigsunan is ginatawag paghinulsol. Kinahanglan ta maghinulsol. Tagaan ka mo gidiyara kung sa ginatawag nga hinulsol. Ang paghinulsol magkaigsunan is dili na ko mag-istorya sa gawas ato ako dinhi. Gabi ninyo, nanginahanglan ta ng mga tao sa gawas maghinulsol, kung kitabi o tro na maghinulsol din sa sulod. Kita makaigsunan na dala na ta sa mensahe na dili ka magpatay. Yung sa sulod sa simbahan na tumusay, itong tangay ka. Dili ka na manuhay. No? Ingon ba sa 1 John 3:15, ang naglakot sa isig katao, mamumuno. Kag maunang ato diferensya ng mga Adventista. Para makaigsunan, ako rin po reminders sa inyo ako sa kuwapod. Kanunay, hindi din magsakto ang ato mga ideya. Kung inyo ihapon ang lalis ninyo sa asawa, mga lalaki, daghan yung pagkalalisay nila. Ba? Ako, lalis ko sagot-sagot. Kaya kung mag-ingon galing ka nga, na usa ka bana manamatay, ingon sa hilak-hilak kita asawa niya,
Kini nga kung ba nabuta di kaayo, wa gid kami ani sukat-sukat na kalalis. Namatay sa stroke yung bana. Ang punto na ako mag-exunan, kung wala yun mo nakalalis sa imong asawa o bana, mga abnormal mo. Katong bana, ngayon nila gawang isang nakalalis, namatay sa stroke, gano'n namatay ito sa stroke, wala dyan naka-express ang iyang inalis unta sa asawa. Ipagting isuga sa asawa, namatay sa stroke. Pero mga asawa, naman mga lalaki ng babae po, no? Pero mostly sa lalaki ginamit. Inyo po, inyo po, tagaan o pansin ko sa inyong kabana. Kita mo ba yung mga babae, bisa kung saan gagawa sa baka, okay rin ninyo. Kami, gapa na, amang kasing-kasing mo rin, buto na ba? Sige, palibog na rin. Mag-ingon ang asawa nga, kapuyan na rin, ay, kapuy pa sa bumati, sa inyo, okay rin. Pero ang puto lang makaisunan is, kita din dili man magkusa at itong pangunahon na maglalis mong na makaisunan. Kaya ingon ako ganin ha, nga na maglalis mo sa itong asawa, nga na maglalis mo sa itong gabana, kaya dili mo ta pariha, ideya. Pero nagigugay na nagihapon ta, no? So, kung ang bana o asawa, ang inalalis, dili sila makalamanuhay, dili sila mag-ingon nga pasaylo ako, eventually magkabulag na sila. Pero ang asawa o bana mag-ingon nga sorry, dali mo sila mag-uli sila relationship. Ang point ako, makaisunan is, kung kita nagsulti sa mga tao sa gawas na pagminulsol, kita din sa sulod, kinahalan po tayo maginulsol. Amen? Kaya kita po, may ginadungtan po sa sulod. So, makaisunan, iskan po pari atong ideya, dili po magparyo ang atong pangunahuna, ang importante makaisunan, tagdanay rata, ang importante makaisunan, lamanuhay rata. Amen? Okay. Sige, tagwali o pagigugma, tapos di ka pasulad rin. Okay. When to start the mission? Tama na ko, ano? When to start the mission? When to start doing the mission? Ang mga igsoon, maningon ako ganina. Kung ang usa ka tao, di pa rin siya makabati nga missionary siya, mission field gihapon na siya. Pero kanus adyo mag-start, nga mabati nimo nga missionary ka, mission starts at conversion. Pero ang conversion ng kaisunan, dili na siya guarantee nga nabaptize ka. Ako, nabaptize ko, from conversion ako sa CPAC. Si Pedro, kuyo kay Jesus Christ, mga 3 years. Pero dito siya na-convert sa panahon na si Jesus Christ, gidala dito sa court na, kaya nagtutungkay sila daw, nag-ayos-tungay sila, tapos naghilak si Pedro, tapos nagawas makaigsunan, nagbalik sa Gethsemane, diya pa nag-start ng iyang conversion. My point is, kung wala pagyuntang makonvert ang kudron, dili pagyunta magbutang sa atong pagbati ang paghimo sa mission sa Ginoo. Dili pagyunta na yung missionary kung wala na siya, dili ta makonvert. Kag sa na-convert ron, makarelate mo na ako. Sa na-convert ron, makarelate mo na ako. Kaya ano, lahi ang pagbati sa tao na na-convert. Magkapamina o wali ka masuntok, namiak kayo. Pero na-convert pag-igsunan, pahiyong na ginagawa ang isang balong sa inyong katabo. Dili siya masakitan ba, dili siya maigo. Ang iyang pagbati gahapon na natin, medyo urog-urog regawin sa kasing-kasing niya. Pero mag-igsunan, wala joy, makasaka sa langit, wala makonvert. Kinala makonvert ta. So, kung makonvert ta, di ako yun mag-start ang tinuod ng missionary spirit na to. Meaning, kung wala ka doon magsulod ninyo ang missionary spirit, wala paglintay conversion ang tudron. So, missionary or mission starts at conversion. If it happens that we are not yet convinced to carry out the mission, it means we are not yet fully converted. Kung wala pa kita pagbati anak, tapos inyong ignatawon. Kung ang usa ka tao, wala pagyod ma-convert, may mo isang pasaway sa church. Muna tiglalis, muna siyang kanabang tiglalis, tapos dili mag-conforme, tapos natin naglibog-libog. Pero sa pinong makaigsunan, ako man nag-explain dito sa panahon sa Sabbath School, kani ako anong makaigsunan. Dili sa NSM, dili kayo libog ang mga brilere din. Amen? Si
Siguro maingon mo libog-libog mo, dili. Gikan mo ko sa lahi nga conference, sa panahon sa mga meeting-meeting, masakit ulo nimo kung serban ka. Daghang kay bright. Di mo kayo sila daghang kay bright, pero gibutan na gid sa lugar. Di kayo siya kapoy. Ako mo kayo sila galit out ko ninyo. Di ko kayo na stress jud ko. Dili. Siguro ang atong mga pastors, mga buutan tingali ni. No? Amen. Pero kayo sila tinuod ako I would like to appreciate dugi-dugan mo kasi isang dinhi. Na siguro ko dinigi kayo nga taghan bro. Sayon makasabot ba, di kayo kapoy, di kayo libog. I hope na, di ba? Si Pastor Kiri, si Pastor Kiri nga, presidente sa West Visayas, ihabya ni gisurvey ang NSM. So far, makaigsunan pag survey sa NSM, mga pumunta ng NSM ng mga tao. Amen? Di na ulag-ulaga, tinuod na. Plus, naka-appoint ka sa West Visayas sa una, katong plus ng survey sa Iloilo. O ba't yun sa niya pag survey din, tingnan nasa gitungkuhan ng mga dili kayo siya. Sa ito pa, ang term di ay is NSM people are spiritually mature. Munang iyahang pag-analyze mo kay sunan. Kaya wala man mo nakaabot sa ubang mga dapit, ako daghan naman ko, matipid siya po na. Mga buutan, mga tao sa NSM. Amen, makikisunan. Dili na, ingon nga gikuan na mo. Kadungo kasi kuan dito. Okay, my point is, kinahal makonvert ta. Dili na ako ni-explain kaysa unyang ako na i-explain ta. Okay. So why these people proclaim Jesus boldly? Si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene makikisunan, sige kinikuyo-kuyo kay Jesus Christ. Usa ra mo encounter niya, katong ingon si Jesus Christ nga, go and sin no more. Katong encounter ni Jesus Christ, ni Mary Magdalene kay Jesus Christ nga ingon siya nga, go and sin no more. Motong yung conversion stage yun. Pagkahuman na to, kuyo-kuyo na sa Jesus Christ, followed Him in His crucifixion, followed Him at the foot of the cross, followed Him on His burial, followed Him on His resurrection, followed Him even it means disgrace just to proclaim she was forgiven. Sige susunod kay Jesus Christ. Siguro mo ba ninong nga uyab tingnan ni sila? Pero the point is, pagkapanahon nga siya na-convert ni Jesus Christ, sige susunod kay Jesus Christ. Kagabi ninyo, si Mary Magdalene, prostitute, pero gitagaan siya chance nga she was the first person nga nakakita sa resurrection. Siya muna nga nakakita sa resurrection. Kagkatong paghugas niya sa tiyan ni Jesus Christ sa perfume, kagipahiran siya nga buhok, ingon ni Jesus Christ, kaning hingo ni Magdalene, so hantod-hantod, kaning nga balita, isangyaw ni nga balita. It might be makaigsunan to reading between lines, ang mga apostolis, pagkapatay ni Jesus Christ, wala nakasabot, kasi Jesus Christ mamatay na bantaw. Basin si Mary Magdalene. Kaya ang perfume na yagibo is pagpasabot ng iyang Savior mamatay. Moto. Okay. So, ngano si Mary Magdalene sige sumusunod kay makaigsunan, she was converted. Ang man of Gadara, kaning ginatawag na ito makaigsunan niya si Legion, gikuha ang mga demonyo siya lawas. After na makaigsunan, Legion, nagiyabakla na ni Legion lives in tombs. Nag-iusahin na, kulbaan sa mga simenteryo, no? Yung mga demonyo din, nagkapuyo. Si Legion live in tombs. He has supernatural power nga, putol, mga kadina, makaigsunan. Naked, and all the people afraid of him, cruel and very strong. He met Jesus in the lake of Galilee. Jesus cast out evil spirit from him, and he went back to normal life. So pagkahuman na ito, magigwa ang demonyo niya makaigsunan, he begged to follow him. Jesus, pwede ka kuyong ni mo? Si Jesus Christ mismo nang ingon na ayaw. He proclaimed Jesus in 10 towns. Kailangan kung pasabot ba? Mission mo ba itong istorya? Abi niya makaigsunan, sa una ba, kabayo lang ilaha, walay sakyanan. Pero pila ka towns ang iya groundbreaking, 10 towns. Ang atuwa ang San Jose, di ba dako ka towns, kung ato nila bisitahan usa-usa. Pero wala mo ingon bisitahan niya usa-usa. Pero he proclaimed Jesus in 10 towns pagkamit nila kay Jesus Christ. And I believe, during the times of Pentecost, sa one sermon ni Petro, 3,000 ka mga tao ang nabautisuhan.
I believe kanang 3,000 makaigsunan na groundbreak na kaning tawhana nga nakakita kay Jesus Christ, si Legion makaigsunan. Pero ingon ni Jesus Christ, ayaw sa kuyog nako, baliki imo nga pamilya. So went back and evangelized his family. People believed in amazed. Then many people follow Jesus because Legion make a good groundbreaking. So ngano makaigsunan nga si Legion sige proclaim kay Jesus Christ because he met Jesus. Ang Samaritan woman, ako isumarin, ang Samaritan woman kabalutan dito. Pagkakita na sa Jacob's Well, na-convince siya nga Bisaya to, nagbalik makaigsunan siya sa ihang dapit, daghan ng mga tao, nagbalik dito po yun niya, kaya pagkikita kay Jesus Christ. I am now talking about conversions sa katao. Okay, Samaritan woman. Si Zacchaeus, ako nagpaspason naman. Si Zacchaeus, upon meeting with Jesus, he gave all to him. I am talking to you, nga di yun ka, o ako mag-missionero, kung di yun ka kasabot kay Jesus Christ. Ang natuwa ka lang dili na pagbilin kay Jesus Christ sa Bisaya. Duha na tuwa. Bilin kay Jesus Christ sa Bisaya, kaduha, mamatay si Jesus Christ sa cross, alam nimo nako ngayong luwason. So si Zacchaeus, tao nga, maingon na ito nga, cheater, pero pag met niya kay Jesus Christ, makaigsunan, he give all to Jesus Christ. Si Pedro, mutingon na ganyan, after 3 years, kuyog-kuyog, dito pa siya na-convert sa panahon ni Jesus Christ o sa court. Kag-ingon ni Pedro makaigsunan, in Acts 5:29, I ought to obey God rather than men. Medyo, iso naging siya pama, iso naging siya mag-backslide. Si Pablo makaigsunan, nagpatay daghan ng mga Christians, pero sa panahon niya, he met Jesus Christ at Damascus Road. Pagka-met nito makaigsunan, nag-proclaim si Pablo is, for to me to live is Christ and to die is gain. So ato nakita makaisa na conversion. Why these people proclaim Jesus boldly? Because they met Jesus. Mo nag-conclude ako nga kung wala pa nato masabtan si Jesus Christ, lisod pag kita maghimo sa mission sa atong church. No mission to those who does not experience conversion. When these people mention about met Jesus, they started the mission. Meeting Jesus starts the mission. Knowing Jesus doing the mission. No one can stop those who met Jesus. They will proclaim Him in season and out of season. When Mary Magdalene was converted, she proclaimed. When Legion was converted, she proclaimed. When the Samaritan woman was converted, she proclaimed. When the lame man was converted, he proclaimed. When Peter was converted, he powerfully proclaimed. When Paul was converted, he seriously proclaimed. When you and me are converted, obviously, we will proclaim. How soon this work of mission will be finished if all Seventh-day Adventists are all converted? So now, sa yellow, if you don't feel to do the mission, it's time to be converted, for there is no distinction between sinners and unconverted Adventists. Walay diferensya ang makasasala o ang dili konvertido ng mga Adventista. Unsay himuon sa Adventista nga konvertido, di siya makahugong mangwali jud siya. Unsay pamaagis wali, kusay, dili ra kusay, daghan. Mo na makaigsunan kung tigbasa ka, mag-awas jud ang imong binasahan. Pero ayaw basa, ayaw paminaw, wa man kay isulti. Kay kung ako sige ko basa, kung sige nasawa nako sige ko sulti. Kusay dili ka katulog sige nang sulti, kay daghan man kag binasahan, kay daghan ka natunggan. So dili ko tama pakaigsunan, ang pinakatumong sa akong isulti ninyo, kung dili pang usa ka tawo konvertido, di pagit siya kumbinsido sa pagpangwali. Pero kung konvertido ta, mangwali jud ta in season and out of season. Hinaot nga mga tag-usa kanato mga misyonary sa Ginoo, kaya ang dili misyonero, mission field. Ang dili magpangwali, wala lihan. No? Kaginaot ko, tanan ta makaigsunan manug balik. Dili kay kita ang walihanan. Daghang salamat. Hapko, mamita ta sa saka awit mga igsoon. Di mangadto ko sa